Honey. Sagipin mo ako. Master. Takot na takot ako. Huwag kang matakot, bata. Nandito ang master mo. Sagipin mo ako. Master, ang daming dugo sa kamay ko. Malapit na ba akong mamatay? Master. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bata, halika, yakapin kita. Honey. Puno na ang sasakyan ito ng mga nasugatan. Hintayin mo na lang ang susunod. Pero, Master, takot na takot ako. Ayos lang yan, Junyanyu, ang pagliligtas ng buhay ang mahalaga. Sana unahin mo ang mas mahalaga, mukhang maayos ka naman. Sa ganitong pagkakataon, huwag kang mag-inarte. Hindi ganito. Aray, sagipin mo ako. Ang kamay ko, sagipin mo ako. Director Chu, ang kamay mo. Nasira ang ugat. Nung dinala ka rito, lumampas na sa pinakamainam na panahon para gamutin. Sa hinaharap, baka hindi ka na makakapag-opsyong muli. Aalis na muna ako. Magpahinga ka ng mabuti. Ngayon, hindi ko naprotektahan ang aking tangang bata. Nasugatan niya ang kanyang kamay, lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko bilang kanyang master. Taos pusong ipinapangako ko. May utang ako sa kanya ng isang dalawang paglalakbay sa Maldives. Sasamahan ko rin siya sa amusement park. Sumakay na 10 bisis sa Ferris wheel. Sa hinaharap, alagaan ko siya ng mabuti. Magiging mabuting master ako. Nyanyu, sinisumpa ko. Sa buhay na ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Pakakasalan mo ba ako? Elnat, pakakasalan kita. Yun pala ang mga pangako sa pag-ibig. Tanging kapag may pag-ibig pa lamang ang may bisa. Dr. Chu. Sigurado, gusto kong mawala ako sa lahat. Para hindi nila ako mahanap. Hintayin nating pirmahan ni Shen Suifeng. Tapos na talaga kami. Anong ginagawa mo? Wala lang. Honey. Ako ang may kasalanan nung araw na iyon. Dinala ko muna si Ningning. Pero isipin mo, isa lang siyang bagong intern sa ospital. Ako lang ang mentor niya dito. Matanda ka na. Huwag kang magselos sa isang bata. Sige na, huwag ka nang magalit. Pinapunta ko agad ang kasamahan ko para sunduin ka. Wala namang nangyari, huwag mo nang isipin. Gusto kong magpahinga. Tsunyanyu, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo ngayon? Akala ko maintindihan mo ako. Wala, matulog na tayo. Tsunyanyu, tama na yan ha. Malapit ka nang mag-30. Huwag kang magtantrum, pabayaan mong kumalma ka muna. Shen Suifeng, hindi ako nag-inarte. Talagang aalis na ako ngayon. MRS Shen,
Walang problema sa proseso ng divorce agreement. Pirmahan lang ninyong mag-asawa. Regalo para sa anibersaryo ng kasal. Buksan mo pagkatapos ng 3 araw. Munti ko na makalimutan, 3 araw pa lang, anibersaryo na natin. 5 taon na tayo. Honey, ang bait mo, huwag kang mag-alala. Maghihintay talaga ako ng 3 araw bago ko buksan. Pasensya na, hindi dapat kita sinigawan kahapon. Okay lang. Sigurado akong magugustuhan mo ito kapag nakita mo. Nga pala, nakita kong may sugat ka. Bumili ako ng gamot para sa'yo. Shen, pasensya na po. Hindi ko alam na allergic ang girlfriend mo sa'yo din. Hindi ko sana ginamit sa kanya, sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari kay Nyanyu. Papatayin kita. Pasensya na. Itapon mo lahat ng nyo din. Huwag kang lalapit kay Nyanyu muli. Opo. Nakalimutan mo ba, allergic ako sa iodine? Halos mamatay na ako sa operating room noon. Gamitin mo lang kung gusto mo, huwag ka nang magdrama. Woo, kinikilig ako. Hindi pa talaga ito relasyon mag-amo at mag-aaral. Naku, puno ng kilig sa buong screen. Ang sweet talaga. Ang bait pala ni Shen. Iha, huwag mong basahin ang sugat mo, okay? Kaya pala kalahating bote lang ng gamot ang dala niya. Ginamit niya na pala ito. Hindi ito akong panty. Master, kaninang umaga nasa banyo mo po ako. Nakalimutan ko kunin yung panty ko dito. Pwede mo bang ipahatid mo na lang po sa akin? At saka, anong brand ng body wash ni Master? Pwede mo ba akong bilhan ng isang bot? Kanina hindi comfortable si Tianing, kaya pinapaligo at palidamit ko siya dito sa bahay namin. CJ, ihatid mo na lang ito kay Xianing pagpasok mo sa trabaho later. Sage. Kung mag-isip ka ng iba, hindi ko na lang siya ihahatid. Okay lang, puntahan mo na. Bakit ka nag-iimpeke ng gamit? Pag-usapan natin na lang ang iba pa mamaya. Shen Suifeng, wala nang susunod pa. Sabi ko sa'yo, sina Director Chu at Shen. Siguradong magdidibosyo na sila ngayon. Sinira na ng balding saan na yon ang pagsasama nila. Hindi, sila ay kasal sa loob ng 7 taon. Ang bilog ng mga kaibigan ngayon. Hindi naman pwede na pek lang, di ba? Hindi mo naman nakita kaninang umaga. Napunit ni Xianing ang pantalo niya gamit ang scalpel. Ganon lang kaliit na sugat. Sobrang kinabahan naman si Shen. Siya mismo ang nagdala sa kanya sa klinika ng Renji Hospital para linisin at gamutin ang sugat. Binuhat niya sa braso. Harap ng mahigit 10 tao. Awa-awar talaga si Director Chu. Kakapinsala lang ng kamay niya. Baka mawala pa siya sa pwesto ng Chief of Surgery. Ninakaw pa sa kanya asawa niya. Tigilan na natin. Magandang araw po, Director Chu. Bakit ka naging pabaya? Buti na lang hindi pa nagamit itong scalpel. Ano na lang kung nahawaan ka ng mikrobyo? Master, boba ba talaga ako? Lagi akong nagkakamali. Maraming tao ang nagmumura sa akin ngayon. Sinasabi nilang hindi ako karapat dapat maging doktor. Sino nagsabi nun? Tingnan mo kung paano ko sila didisiplinahin. Pinakamabait kong apprentice ito. Normal lang sa tao ang magkamali.
Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Pinakamahalaga pa rin sa akin ang aking guro. Mahal, huwag kang magkamali, kami ay. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Dienshen, may dokumentong kailangan mong pirmahan. Anong dokumento? Pagbibigay sa trabaho. Guro, bukas ay kaarawan ko. Hindi mo ba nakalimutan? Siyempre hindi ko nakalimutan, ang venue at cake mo. Nakareserba ko na ang lahat. Bukas ay ang birthday party ni Ningning. Samahan mo kami. CJ. Shen Suifeng. Ituring mo na lang ito bilang ang huling pamamaalam ko sa iyo. Hoy, guro. Yung relo sa kamay ni Mrs., bakit parang kapareho ng binigay mo sa akin? Mahal. Maligayang ika-negatibo, isa anibersaryo ng kasal. Salamat, gusto ko ito. Kailan mo ito binili? Subukan mo. Madalas sabihin ng mga tao, kahit gaano kalalim ang pag-ibig, hindi makakaiwas sa pagdaan ng panahon. Ngunit naniniwala ako, kaya natin ito. Nyan Yu. Nais kong makasama ka hanggang sa pagtanda. Sinabi ni Ningning, maganda raw ang relo ko. Gusto rin niya ng isa. Pero kahit hanapin ko ng hanapin, nakita kong ang iyo pa rin ang pinakaangkop. Mahal, hindi ka magagalit, di ba? Mrs. Wala talagang anuman sa amin ng guro. Huwag kang magkamali. Siguro. Ibabalik ko na lang ang relo sa guro. Hindi naman tama na bawiin ang regalong ibinigay na. Tama ka. Siyempre, hindi ako magagalit. Mauna na ako, mag-usap na lang kayo. Pagbibitiw. Director Tsu, seryoso ka ba? Nasira ang nerve ng kanang kamay ko, hindi na ako makakagawa. Nang maselang operasyon, wala nang saysay na manatili pa. Totoong pumayag siya pala. Simula ngayon, ikaw na ang Deputy Director na mamumuno sa Department of Surgery. Uy, saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Lalabas lang para magpahinga. Maglalakbay sa ibang bansa, aalis na ako. Maligayang kaarawan. Salamat po, Master. Mahal, halika na, kain na tayo ng keke. Ito ang paboritong keke ni Ningning, mango cake. Sigurado akong magugustuhan mo rin ito. Halika, kain na tayo ng keke. Inomin natin ang kuya at ang kanyang asawa. Ipagdiwang natin si Swifeng, na naging direktor ng Renji Hospital. Kaya, cheers! Cheers! Binabati kita, binabati kita. Hindi pwede uminom ang asawa ko. Ako na lang ang inom para sa kanya. Huwag kayong magpakaingay dyan. Ang sweet mo talaga sa asawa mo. Ay, Kuya Swife, halika kain ka ng prutas. Ikaw talaga.
Hindi pa sinabi ko na sa'yo? Allergy ang asawa ko sa mangga. Tingnan mo kung gaano karaming mangga dito. Palitan mo ito ng ibang plato. Ako na po ang may kasalanan. Ako na po ang may kasalanan. Deserve mo lang talaga na may asawa ka eh. Inggit ka no. Nyanyu, bakit hindi ka umupo katabi ni Director Shen? Hindi ka ba nagseselos? Okay lang yan, magaling lang silang magkasama bilang mag-ama sa larangan. Ang bait mo talaga at sobrang open-minded. Pare, sinadya mo ba na gumawa ng gulo sa pagitan namin ng asawa ko? Sinasabi ko sa'yo, ang asawa ko ay napakabait at napakamatur. Bakit siya magseselos? Sige nga, kayong dalawa ay kumanta ng love song. Kanta! Kanta! Kailangan ninyong mag-duet. Kantahin ninyo ang Yuri MY Most Precious. Pindutin na yan. Ay, hindi na kailangan. Hindi naman ako ang bida ngayon, hindi na ako magpapakitang gilas. Nakikita mo ba? Ito ang tamang asawa. Naiintindihan mo ba? Master, lagi naman akong lumalabas sa tono pag kumakanta. Samahan mo ako. Sige. Direktora, inom tayo. Sige. Direktora, inom po tayo ng isang baso. Inom lang ng inom. Kapitan Su, inom po ako sa inyo ng isang baso. Bukas na paalam sa iyo. Halika. Pagpapaalam. Anong pagpapaalam? Di mo ba alam? Ang ibig niyang sabihin ay paalam sa pag-alis ko. Aalis na muna ako, magpatuloy kayo. MS2, ang flight niyo papuntang Singapore ay aalis ng 11 AM ngayong gabi sa North City Airport. Umalis na si Director Chu. Di mo hahabulin? Mukhang di siya masaya. Huwag mo siyang pansinin, nasanay sa masamang ugali. Bukas, magiging okay na rin siya. Talagang ikaw, Dian Shen. Ang galing mo sa asawa. Okay lang, tuloy tayo. Gusto lang ng master, di siya makipagtalo. Magaling si Mrs. sa medisina, pero palaging nag-artista. Pagod na si master, di ba? Ito. Hindi ko mapigilan, Dian Shen, sasabihin ko. Director Chu, kasal kayo ng matagal. Pareho naman kayong magaling sa medisina. Laging siya ang sumusuporta, nagsakripisyo ng malaki. Wala ka bang awa? Asawa ko siya. Anong pakialam mo kung awa ko siya? Sayang si Director Chu, isang surgeon na. 29 anyos lang. Nasayang na. Anong nasira? Ay master, huwag na to. Kantahan niyo ako. Magpatuloy ka. Wala nang sasabihin, basta. Nag-resign na si Director Chu, umalis na. Wala nang makakaabala sa inyong dalawa. Resign? Bakit bigla siyang nag-resign? Diyan ako. Bakit di ko alam? Nababaliw ba siya? Anong ibig mong sabihin? Pinayagan mo. Ikaw ang pumirma, bakit siya nag-resign? Na-aksidente si Director Chu, nasira ang nerve sa kanang kamay. Huli na dinala, operasyon. Hindi na maibabalik ng buo. Kahit scalpel, di na hawakan. Kung hindi aalis, mananatili pa magalit sa'yo. Nerve damage. Bakit walang nagsabi sa akin? Buong ospital. Alam na lahat. Dian, asawa mo si Director Chu. Di mo ba alam? Siya. Anong malalaman niya? Si Dian Shen natin. Laging nasa isip si Xianing. Itong magaling na estudyante, ikaw.
MS2, tapos na ang cancellation. Pagka-board nyo, mawawala ang lahat ng impormasyon. Salamat. Nyanyu, mahal, huwag kang magbiro sa akin. Dito, dito. Dito. Hindi ganyan siya. Impossible. Nagbibiro lang si Tsunyanyu sa akin. Mahal na mahal niya ako. Paano siya bigla na lang alis nang walang paalam? Diborsyo. Talagang umalis siya. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Hoy, nasaan si Tsunyanyu? Ay, Dien. Hindi ba ito ang asawa mo? Sabihin mo sa akin. Ay, umalis siya ng bansa. Umalis ng bansa? Sa airport. Sa airport. Kuya, bilisan mo, mas mabilis pa. Tsunyanyu, anong problema ang hindi natin mapag-usapan? 7 taon na tayong kasal. Kailangan bang ganyan? Nyanyu. Tsunyanyu. Sino ka? Pasensya, nagkamali ako ng tao. Halika, mahal. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Renan, Sa wakas, may sarili na tayong tahanan. Sumpa ko, mamahalin kita magpakailanman. talaga? Baka naman biglang may ibang babae sa tabi mo. Hindi talaga. Tingnan mo. May nagmamay-ari na sa akin. Ako rin. Huwag kang mag-alala. Mula kolehiyo hanggang ngayon, 11 taon na. Tsunyanyu, ano ang tingin mo sa relasyon natin? Hoy, tulungan mo akong maghanap ng tao, kahit gaano kalaki ang gastos. Hanapin mo siya para sa akin. Ganito ka lang makakawala sa akin? Tsunyanyu, panaginip lang yan. Kuya, nasaan ka na? Wala akong oras ngayon. Pero parang mamamatay na ako. Ang sakit-sakit. Hindi na kaya kita makikita muli, Guro. Huwag kang umiyak, Ningning. Nasaan ka? Pupunta ako sa'yo. Ningning, Guro. anong nangyari sa'yo? Guro, dumating ka na rin. Akala ko mamamatay ka na. Ano ba talaga ang nangyari? May regla ako. Ang sakit, Guro. Ang daming dugo.
Ito lang pala ang dahilan, ikaw. Kalokohan. Natakot ako sa'yo, Guro. Nalaman ni Dianshen, si MS2, lilipad papuntang Singapore ngayon. Pero ang kakaiba, Singapore. Alam ko na. Guro, huwag kang umalis. Ako, isang babae lang, paano makikipagkumpetensya sa akin? Jun, bakit nandito ka? Tadhana ito. Ang tagal nating hindi nagkita, Nyanyo. Ang tagal nga. Nga pala. Dapat tawagin kita sa bagong pangalan mo ngayon. Alam kong gusto mo ang Yu, kaya sinigurado kong naisama pa rin yon. Binago ko na rin ang birthday. Hindi kaya. Ikaw ang nakipag-ugnayan para tulungan akong mag-delete ng impormasyon. Ako ang nagtatag nyon. Anong pagkakataon? Magkakilala sa ibang bansa. Sana may karangalan akong aniyahan si Ina Subianyo na sumama sa akin. Maglibot sa Singapore. Pwede rin tayong pumunta sa medical company ko. Ako ay nasa medical field din. Siyempre naman. Malaking tulong ang ginawa mo. Tara, libre kita. CJ, Mag-book ka ng isang tiket papuntang Singapore. Mas mabilis, mas mabuti. Martian, ang pinakamalapit na flight ay bukas ng 8 ng umaga. Sej, alam ko na. Chunyanyu, ganito ka ba kasakit? Anong oras na? Anong nangyari? Bakit galit na galit ka pag-uwi? Ikaw pa ang nagtatanong. Alas 12 na ng gabi, wala ka pa sa bahay. Naalala mo ba kung anong araw ngayon? Siyempre naman naalala ko. Hindi ba ngayon ang kaarawan mo? Pero sinabi ko na sa'yo, di ba? Siningning. Tama na, ayaw kong makinig. Bagong dating lang naman siya, intern na 2 buwan lang. Pero bakit parang siya yung asawang nakasama mo ng 7 taon? Chunyanyu, tumigil ka na. Arawan lang naman, di ba ginaganap to taon-taon? 20 na taon ka na? Bakit ka makikipag-away sa batang yon? Ano ba naman? CJ, ako ang naghahanap ng gulo. Ano ngayon? Hindi ka masaya? Paglalakbay sa Singapore. Gusto mo pumunta sa Singapore? Saan ka pumunta ngayong araw? Sinamahan ko si Ningning sa amusement park eh. Sinabi ko na naman sa'yo, di ba? Bata lang talaga, gusto maglaro. 3 buwan ka na hindi ako sinamahan sa kahit ano. Mahal ko. Ipinapangako ko sa'yo. Kapag may pagkakataon, dadalhin talaga kita sa Singapore. Takot lang akong hindi ako makakahintay habang buhay. Paumanhin. Napabayaan kita, pakiusap, tigilan mo na ang katarantaduhan mo, pwede ba? Master. Huwag ka umalis, pwede ba? Nakikiusap si Ningning sa'yo. Natatakot akong mag-isa. Ningning, may talagang kagyat akong gagawin. Hello. Ginoong Shen, hindi ko natapos ang sinasabi ko kanina. Si Miss Tzu, bukod sa ticket na ito, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay nawala na. Kanina lang, pagkatapos lumipad ang eroplano, yung impormasyon ng ticket niya, nawala din. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, si Miss Tzu ay bigla na lang naglaho. ang kumpanya ko ay nakikibahagi sa mga proyektong siyentipikong pananaliksik sa larangan ng medisina.
Kahit na nasugatan ang kamay mo, hindi ito magdudulot ng anumang epekto. Labis akong umaasa sa iyong pagpasok sa aming kumpanya. Salamat, hindi ko akalain na yung masunuring batang kabataan noon. Naging ganito ka public ngayon. Ikaw naman, wala kang pinagbago, mahilig ka pa ring maglaro. Nyanyu. Nyanyu, hindi ko pa rin maintindihan itong tanong na ito. Pwede mo ba akong turuan? First year college ka pa lang naman, maaga ka pa para pag-aralan ito. Nyanyu. Napakaganda at mabait mo, turuan mo na ako. Walang galang kapag tinawag mo na akong senior. Saka kita tuturuan. Ayoko kang tawaging ate. Wala ka ring pinagbago, ganyan pa rin ang pagiging walang galang mo. Tara na. Wu, bagong kasamahan, napakaganda naman, huwag ka nang umasa. Kasama si Boss Zhao. Iyak na espesyal ang relasyon nila. Ipapakilala ko sa inyo. Pangunahing tagapayo ng future medical ng kumpanya. Kumusta sa inyong lahat? Tara, dadalhin kita sa iyong eksklusibong opisina. Kalang akin. CJ, Biglang pagtaas sa ganoong mataas na posisyon. Bakit siya karapat-dapat? Hindi ko pa nakita si Boss Zhao na may ganoong banayad na tingin. Mukhang bagay na bagay silang dalawa. Pasensya na, mahilig magsismisan at magbiro ang mga kasamahan sa kumpanya. Huwag mo itong pansinin. ayos lang, magandang pakikipagtulungan sa hinaharap. Ano nang iniisip mo? Pasensya na. Tara na, ihahatid kita. Nyanyu. Kuya, sundan mo agad. Pula ang ilaw, Ginoo. Uuna na ako, magpahinga ka ng maaga. Basang-basa ang buhok at damit mo, patuyuin mo muna bago umalis. CJ. Nyanyu, ikaw nga talaga. Sumama ka sa akin sa bahay. Hindi na ako sunyan niyo ngayon. At wala na rin kinalaman sa akin, Ginoong Shen. Umuwi ka na. Tama na ang pagiging makulit mo. Bigla-bigla ka na lang nagpalit ng pangalan at tumakbo papuntang Singapore. Alam mo ba na hinahanap kita ng kalahating taon? Ano nang kinalaman ko doon? Hiwalay na tayo. Hiwalay. Hindi pa ako pumapayag, hindi pa tayo hiwalay. Mag-asawa pa rin tayo. Ano pa ang saysay? Ang pagiging makulit mo. Kung maghihiwalay tayo, kailangan mong bigyan ako ng dahilan. Ganito ka na lang basta umalis ng walang paliwanag. Ano ako? Estrangherong nakipagtabi sa iyo ng 7 taon. Dahilan. Sapat na para sa akin ang mga dahilan. Puno na ng mga sugatan ang sasakyang ito. Hintayin mo na lang ang susunod. Kuya, takot na takot ako. Wala na yan. Junyanyu, tumutulong sa mga may sakit at sugatan. Sana ay unahin mo ang mas mahalaga. Mukha kang maayos-ayos sa ganitong pagkakataon. Huwag ka nang magpabida. Parang bata. Ang kamay mo. Nasira ang mga ugat. Nung dinala ka rito, lumipas na ang pinakamainam na oras para gamutin. Sa hinahap, maaring. Hindi ka na makakapag-operasyon.
Tama na yan, birthday lang naman yan, taon-taon naman may ganyan. 29 anyos ka na, bakit ka pa nakikipagtalo sa batang yan? Shen Suifeng. Tapos na talaga tayo. Hindi pwede, linawin mo. Nian Yu. Nakareserba na ako sa paborito mong restaurant. Pumunta na tayo ngayon. Sino ito? Ex-asawa. Ikaw pala si Shen Sufeng. Kumusta, Ginoong Shen, ako si Sukyanyu. Kasalukuyang nobyo, si Zueran. Wala ka bang paliwanag sa akin? Ito ang paliwanag ko. Chunyanyu, ilang buwan pa lang. Nasa piling ka na ng ibang lalaki. Ang galing mo. Ginoong Shen. May karapatan ka bang magsabi niyan, 3 buwan pa lang na trainee? Madaling nang ibabaw sa mahal na minamahal ng 11 taon. Kumpara sa iyo, wala ako, nagmamahalan kayo, binitawan ko na lang. Hindi ba maganda, Ginoong Shen, dapat gusto mo to? Regalo sa ating ika-7 anibersaryo. Kaya pala, dahil dito kayo naghiwalay. Wala talaga sa pagitan namin ni Xianing. Shen Suifeng. Hindi ako tanga, tanungin mo ang sarili mo. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Nyanyu, tingnan mo. Normal lang ang relasyon namin, magtuturo at estudyante, nanunumpa ako. Talagang hindi ko siya gusto. Tingnan mo. Haha. Shen Suifeng. Ang layo ng pinuntahan mo para lang sa harap ko. Panoorin kayong magpakatamis. Nagsama na nga kayo sa kama, normal na ba iyon sa guro at estudyante? Anong nagsama sa kama? Yung tina yan, noong last party namin. Tama na, tama na. Ayoko nang makinig. Halata naman gusto mo na siksyaning hanggang sa. Hindi ka na makapigil. Kahit harap-harapan sa ospital, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Sinusuyo mo siya, bakit ayaw mong aminin? Sawan ako, araw-araw nag-aalala. Natatakot akong magloko ka. Umalis ka na, wag mo nang guluhin ang buhay ko. Hindi ako nagloko. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo, palagi ko siyang tinatawag na munting estudyante. Normal lang ang relasyon namin bilang guro at estudyante. Pasensya na, lahat ng may kinalaman sa'yo para sa kin. Hindi na gaanong mahalaga. Ginoong Shen, kung wala ng ibang bagay, magpapalit muna kami. Lalabas kami para mag-date. Chunyanyu, hindi ako susuko ng ganito lang. Nian Yu. Tapos na ang lahat. Masaktan para sa taong katulad niya. Hindi sulit tumingin ka sa harapan. Mas maganda ang tanawin. Hindi ko talaga inakala. Ako pa ang inaliw at pinayuhan ng junior ko. Huwag mo na akong tawagin junior. Sana subukan mong umasa sa akin. Shen Suifeng, ang tanga-tanga mo. Tumakbo yung girlfriend mo, di mo hahabulin? Nian Yu. Nagtalo na naman kayo ng boyfriend mo. Anong alam mo, bata ka, umalis ka dyan. Ang balikat ko. Pwede kong ipahiram sa'yo. Ano? Nyanyu. Pasensya na, hindi ko dapat kinainis ka. Umalis ka. Seks na. Junior. Ayoko sa'yo. Tawagin mo akong Weiran. Paumanhin, hindi ito angkop. Tawagin na lang kita sa pangalang Zuzong. Masyado akong nagmamadali. Ayos lang. Kahit pa naghintay na ako sa'yo ng 8 taon, kahit magdagdag pa ng ilang taon. Ayos lang din. Paumanhin.
Ano nang kinakabahan ka? Maghihintay ako hanggang sa araw na mawala ang iyong pag-aalinlangan. Aalis na ako, magpahinga ka ng maaga, good night. Nyanyu, sana lang, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na magbago. Araw-araw kang pumupunta kung hindi namimigay ng bulaklak. Nagdadala ng almusal. Hindi ka ba napapagod? Nyanyu, sana lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Pwede ba? Huling sasabihin ko na ito. Tapos na tayo. Kung manggugulo ka pa, magpapapulis ako. Nyanyu, hindi ako susuko. Nyanyu, Dienshen, wala ka bang ginagawa araw-araw? Kung hindi ka pa uwi sa bansa, baka tanggalin ka na sa pwesto mo bilang DN. ayos lang, mas importante na habulin ang asawa. Nyanyu, ipapakita ko sa iyo ang aking determinasyon. Kung gusto mong sumunod, sumunod ka. Master, nahanap kita. Anong ginagawa mo dito? Tinanong ko si Vice Dian, alam kong nasa Singapore ka. Kaya sumunod ako. Master, ang tagal mong hindi umuwi. Pinabayaan mo na ba ako? Hindi ba't may nagtuturo na sa'yo? Makinig ka. Nyanyu, hindi ko talaga alam. Bakit siya sumunod? Maam, ako ang may kasalanan, huwag mong isisi kay Master. Sarili ninyong usapan yan, hindi kailangang ipaliwanag sa akin. Nyanyu, Master, mahirap akong nahanap sa'yo. Lindo. Ningning, Master. Master, natatakot ako. huwag kang matakot Ningning, nandito na si Master. Nandito si Master, pumayo ka na. Nyanyu, Guro, lumabas muna tayo, okay? Natatakot ako. hintayin mo ako, babalik agad ako. Bitawan mo ako. Nandiyan pa si Nyanyu sa loob. Papasok ako. Guro, huwag kang padalos-dalos, nandito na ang mga rescuers. Hayaan mo silang magligtas. Guro, magiging okay lang si Ginang. Guro, Hindi pwedeng mawala ako kay Nyanyu. Bitawan. Sir, pwedeng gumuho ang gusali sa loob anumang oras. Hindi ka pwedeng pumasok. Nyanyu. Sir. Huwag. Mahal, magiging mabuti ka ba sa akin habang buhay? Siyempre naman. Kung sakaling mawala na ako sa mundong ito, ano nang gagawin mo? Edi. Sasamahan kita mamatay. Hindi. Hindi mamamatay si Nyanyu. Hindi siya mamamatay. Sir. Huwag po kayong lumapit sa nasawi. Asawa ko yon. Patingin lang ako sa kanya. Wala siya. Wala ring kwenta ang buhay ko. Anong silbi? Shen Sui Feng, Nyanyu. Nananaginip ba ako? Nyanyu, pasensya na. Hindi dapat kita. Iniwan at umalis. Akala ko, hindi na kita muling makikita. pero hindi ka dapat pumasok sa loob. Nakikita mo ba kung gaano kadelikado? Ay sa delikado, mas natatakot akong mawala ka. Halika, pumunta tayo sa ospital. Doktor, kamusta? Gasgas lang naman. Wala namang malaking problema. Nyanyu, kanina, sobrang takot ako. Akala ko, mawawala na talaga kita. Huwag kang ang ganyan. Tapos na tayo.
Nyanyu, ilang bises na kitang pinaliwanagan. Hindi ka naniwala sa akin. Wala talaga sa akin. Ay, pwede mo siyang tanungin. Ginang, huwag ka nang magalit. Talagang. Dalisay na relasyon lang ng guro at estudyante. Tingnan mo, nagkapapaya siguro sa paghanap sa iyo. Hindi makakain ng maayos, hindi makatulog ng maayos. Master, pinagkapawisan ka ngayon ng buong ulo. Salamat, Ningning. Nyanyu. Ano na ba? Nilinaw na ni Ningning ang lahat. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede natin itong gawin doon sa ospital. Sa harap ng lahat ng tao, linawin ulit natin ito. Ang nakikita ko lang ay between ninyong dalawa. Ang labis na pagmamahala na hindi mapaghihiwalay. Guro, pinakikiusap ko po sa iyo. Huwag kang umalis, pwede ba? Ikaw lang ang makapagpapasaya kay Master. Alam kong kasalanan ko ito. Sa susunod, hindi na ako muling magpapakita sa inyong harapan. O kung gusto mo, uwi ako at magre-resign na. Gusto mo talagang maglaro ng ganitong maawaing eksena, ha? Sige, tutulungan kita. Guro, bakit mo ako sinaktan? Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Master, Nyanyu, sa pagkakataong ito, maniniwala ka na ba? Pinalo mo siya sa harap ko, at hindi man lang ako gumalaw. Sa pagkakataong ito, maniniwala ka na ba talaga? Nyanyu, huwag ka nang magpakatanga, umuwi ka na, pwede ba? Huwag mo akong hawakan. Kahit linawin mo pa ito sa harap ng buong mundo, hindi na tayo mababalik sa dati. Nyanyu, mahal mo pa rin ako, di ba? Ama ba? Bitawan mo ako. Ano ka ba? Huwag mong hawakan ang asawa ko. Shen Suifeng, nabaliw ka na ba? Chunyanyu, sinaktan mo talaga ako. Dahil sa lalaking ito, sinaktan mo talaga ako. Ganoon ba kasakit ang puso mo? 11 taon nating relasyon. Pwede mo lang itong bitawan ng basta-basta. Asawa, pagod ka na ngayong araw, nilalagnat ka pa. At nagopera ka buong araw. Kaya nga sinabi kong huwag mo na akong sunduin dito. Ayaw namang umiwas na kasi. Bakit nandito ka? Sobrang lapit sa akin. Paano kung mahawa kita? Kung magkasakit ka pa at hindi ka ko sinundo, anong klaseng lalaki ako? Kung mahawa mo ako, kailangan mong pagbayaran ito. Paano ako magbabayad? Gamit ang natitira mong buhay, bayahan mo ako. At manatili ka na lang kasama ako magpakailanman. CJ, Ara na. go. Wala ka bang nasaktan? Pasensya na, may bigla ang kailangan sa opisina kaya nahuli ako. Okay lang ako, ikaw ang dapat kong alalahanin. Pasensya na. Ako ang may kasalanan, nadamay ka pa. Chunyanyu, kailangan ba talagang sa harap ko? Maglambingan kayo ng ibang lalaki? Ako ang kasama mo, ng 11 taon. Kaya nagpapasalamat ako. Nawala ka sa 12 taon. Nyanyu, lahat ng pagkakamali, kasalanan ko lahat. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Kung galit ka sa akin, suntukin mo ako, okay lang. Pero huwag mo akong saktan ng ganito, pwede ba? Eh bakit hindi mo binanggit ang mga pananakit mo sa akin noon? Kasalanan ko, Master, bastos ako. Master, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Kung ayaw niya sa iyo, siya ang may problema. Sunyanyu, may puso ka ba talaga? Ganito na ang kalagayan ng Master. Pinupuka mo ka siya. Umalis ka. Nyanyu, maniwala ka sa akin, simula-simula pa. Ikaw lang ang mahal ko. Ayaw mo kay Tianing, di ba? Sage, papaalisin ko siya. Anong mali kong ginawa? Sabihin mo sa akin, babaguhin ko lahat. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pwede ba? Isinusumpa ko. Hindi na kita sasaktan uli. Ako rin, nanumpa noon. Na hinding-hindi na ako maniniwala sa mga sumpa mo. Honey, malamig sa labas, mag-jacket ka. Manonood kami ng scene ni Ningning. Mainis sa sinihan at sasakyan naman tayo. Suotin mo na. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko, malalatin ako sa scene. At ngayon, pinapatagal mo pa. Shen Suifeng, nanumpa ka noon na hindi ka magagalit sa akin. Sinabi kong nagmamadali ako. Ginugulo mo pa ako. Nakakainis. Sumumpa-sumpa pa, iwala namang saysay ang sumpa. Ilang tao na ang namatay sa mundo? Tapos ka na ba? Kung tapos na, pwede na ba akong umalis? Nyanyu. Nakikiusap ako sa iyo.
Mahalin mo ako muli. Kaya humihingi rin ako sa iyo, pakiusap, hayaan mo na ako. Shen Suifeng, hindi na kita mahal. Mahal. Sa sweldo natin ngayon, bibili ng bahay, kailangan pa ng 30 taon. Ang pagod. Pasensya na, mahal. Dahil kasama mo ako sa hirap. Sino nagsabi? Wala lang tayong bahay, di ba? Basta nandito ka. Ay tahanan na. Mahal, Ay san? ang sinabi mo, iyon ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sisikapin kong mag-overtime para sa iyo. Bumili ng kotse at bahay. Gusto ko ng malaking bahay. Walang problema. Talaga? Ako ba mismo? Ang nagpawala sa kanya? Guro, huwag ka nang umiyak, okay ba? Kasalanan ng masamang babaeng iyon, walang mata. Napakagaling mo, marami ang magkakagusto sa iyo. Bitiwan mo. Bakit ka pumunta sa Singapore? Kung hindi dahil sa iyo, magagalit kaya si Nyanyo ng ganito? Ano? Anong koneksyon ko diyan, guro? Sa tingin mo ba, may problema sa pagitan namin? Sa tingin ko, normal lang ang paraan ng pakikitungo namin. Tama. Guro, selos lang iyon ng gumanay. Kailangan mo lang ipakita sa kanya ang iyong tunay na puso, okay na yon. Ama, ipapakita ko sa kanya ang tunay kong puso. May ideya na ako. Uwi ako. Kilala ko ang isang napakadakilang doktor. Siguradong magagamot niya ang kamay ni Nyanyo. Kapag gumaling na ang kamay ni Nyanyo, tiyak na patawarin niya ako. Ginoong Shen, mas mabuting umuwi na kayo. Hindi kayo makikita ni Ginoong Zeng. Hindi. Maghihintay ako hanggang sumang-ayon si Ginoong Zeng bago ako umalis. Kung hindi siya sasang-ayon, tutuloy-tuloy akong lumuhod dito. Sa buong bansa, araw-araw may pumupunta para makita si Ginoong Zeng. Halos masira na ang pintuan, wala siyang sinang-ayunan. Mas mabuting umuwi na kayo. Pakiusap, sabihin mo kay Ginoong Zeng. Ipapagawa ko sa lahat ng mga eksperto sa operasyon sa buong Jiangcheng na tumulong sa kanya. Kailangan lang niyang gawin ang pinakamadalik na bahagi. Ikaw itong Nyanyu, para sa'yo, hindi ako susuko. Kahit na 1% pag-asa lang, pipilitin ko pa ring hilingin kay Master Zheng na lumabas para operahan ka. Sino ba talaga ang taong ililigtas mo? Na pinagsisikapan mo hanggang sa hindi mo na inaalagaang ang sarili mong buhay? Master Zheng, ililigtas ko ang asawa ko. Master Zheng, nakikiusap po ako. Lumabas ka na lang ulit at tulungan mo ako. Alam ko, magdudulot ito na malaking pasanin sa iyong katawan. Pero kapag pumayag ka lang, buong lakas akong makikipag-ugnayan. Kahit anong kapalit ang hiningi mo, handa kong ibigay. Ako ay doktor, hindi bandido. Bakit ko kailangan ng ganoong kalaking kapalit? Sige na, nakikita ko ang sinseridad mo, gagawa ako ng eksepsyon. At tutulungan kita. Kapag handa ka na, sabihin mo sa akin. Salamat po, Master Zheng. I-book mo agad ako ng pribadong eroplano papuntang Singapore, ngayon din. Bakit? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko kanina? Hindi na kita mahal. Sumama sa aking pabalik ng Pilipinas. Shen Suifeng, bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Malalaman mo kapag nakarating ka na. Shen Suifeng, hindi ako pumayag sa'yo. Kaya ginamitan mo ako ng puwersa, pilit mo akong dinukot pabalik. Nyanyu,
Wala na ba talaga tayong pag-asa? Wala na. Hindi na tayo mag-asawa ngayon pag kidnap ito. Alam mo ba, Kahit anong paan ang gamitin ko, kung ito ang makapagbabalik sa'yo, sisikapin ko lahat. ang pader ng lungsod hindi nagiba sa isang araw lang. Masasabi ko lang, huli na ang lahat. Minahal kita ng sobra noon, hindi mo ito inalagaan. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ka na ngayon? Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako, simula nang makita ko ang divorce paper. Nabaliw na ako. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin para pakawalan mo ako? Magpakasala ulit tayo. Maliban kung mamatay ako. Sapat na siguro to. Dahil lang ba kay Tianing to? Kailangan ba patayan ang usapan? Sa'yo, di ako nagkakahalaga. Mga ginawa mo to. Pinatay mo yung dating nagmamahal sa'yo. Masaya ka na? Alam ko. Wala nang saysay ang sasabihin ko ngayon. Pero Nyanyu, ipapakita ko sa gawa. Ang pagmamahal ko sa'yo. Pasensya, di ka pa pwedeng umalis. Shen Suifeng, gago ka. Kumusta na ang paghahanda sa operasyon? Halos handa na, Director. May ilan lang na mahirap kumbinsihin, mga eksperto kasi. Kahit assistant lang kay ER Zheng. Ayaw pa rin nila. Sinong ayaw? Sabihin mo, ako mismo kakausap. Kahit magkano o anong kailangan. Ibibigay ko. Kukunin ko talaga sila. Dapat magtagumpay ang operasyong 2, huwag pumalya. Nyanyu, huwag kang mag-alala. Gagamutin ko ang kamay mo. Ipapakita ko sa'yo ang pagsisisi ko. Pinakamagandang gamit na ang medical equipment, galing sa iba't ibang ospital. Narito na rin ang mga surgeon na eksperto. Ang hihintayin na lang ay si ER Zheng. Nyanyu, saan ka pupunta? Tumabi ka. Wala akong oras sa'yo. Hindi. Di ka pwedeng umalis. Bakit hindi? Kailangan bang pakasalan kita? Bago ako makaalis? Shen Suifeng. Kailan ka naging ganyan kagahaman? Nyanyu. Pakiusap, maghintay ka. Makikita mo na ang totoo kong nararamdaman. Di ako interesado. Nyanyu, Ginoong Shen. Alam mo bang di na mababawi ang nagawa? Nyanyu. Maniwala ka sa akin, ito na ang huli. Pwede ba? Eka, upo muna tayo. Nyanyu, pangako, bukas ng gabi. Malalaman mo na. Master. Anong ginagawa mo rito? Master. Nandito lang sila para makita ka. Shen Suifeng. Ikaw ang nagkulong sa akin dito. Para lang mapanood ko kayong magkasama at masaya. Nyanyu, hindi ganoon. Pakinggan mo muna ako. Bitiwan mo ako. Hanggang kailan mo pa ako paglalaruan? Okay lang na wala ka sa bahay, ako lang mag-isa. Pero ngayon, ayaw na kita, pinipilit mo pa akong bumalik. Para mapanood kayong magkasintahan. Shen Suifeng. 11 taon na. Ganoon ba talaga kahirap sa iyo ang maging mabait sa akin? Hindi ka pa uwi para kumain? Nangako ako kay Ningning, dadalhin ko siya sa bagong restaurant. Kakain kami ng masa. Ikaw, mag-isa ka na lang. Maaga kang matulog. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na bumalik. Pero naisip mo ba kung ang pagsasama nating dalawa, sa totoo lang,
ay parang impyerno para sa akin. Nyan Yu. Pesensya na. Ito ang dahilan kung bakit kita isinama pabalik. Gusto kong magamot ang iyong kamay. Isang buong araw akong lumuhod sa harap ng bahay ni Professor Jing para lang makiusap sa kanya na operahan ka. Nakikiusap ako sa iyo. Maghintay ka pa, pwede ba? Ang ibig mong sabihin, ang eksperto sa neurolohiya sa buong bansa. Zeng Yichuan, Natatakot akong baka hindi ka pumayag at baka umalis ka sa kalagitnaan. Aya ito ang naging paan ko. Nyan Yu. Maghintay ka pa, pwede ba? Hindi ba? Gusto mo ring makapag-ospital muli? CJ. Naiintindihan ko na. Mananatili ako ng tahimik sa kwarto ng bisita. Hindi ko kayo gagambalain. Nyan Yu. Master, talaga bang nakiusap ka kay Zeng Yichuan para operahan si Mistress? Bitiwan mo ako. Wala kang pakialam. Lumabas ka. Nyan Yu, huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon, handa na tayo. Limitado ang lakas ko, sa pinakamahalagang bahagi lang ako tutulong. Asawa mo ang nasa kama. Manatiling kalmado. Matatag ang kamay. Huwag mag-alala. Nyan Yu, huwag kang mag-alala ngayon. Gagalingin ko ang kamay mo. Gusto mong sumali sa operasyon? Labag sa patakaran? Isa ka lang intern. Hindi ka pa kwalipikado. Bakit hindi? Alam ng lahat. Si Yarshen ang tagapagturo ko. Kung hindi ka papayag, sasabihin ko sa kanya. Masama tungkol sa iyo. Sino sa ospital ang hindi alam? Paborito ang babaeng ito. Kung pumunta siya, alam na ni Yarshen. Ang nangyayari. Mamaya, ikaw ang magtahi, okay lang ba? Simulan na ang operasyon. Napakaganda. Tahiin na. Ako na, simpleng pagtahi lang ito. Ay, dugo. Ikaw ang may kasalanan, naputol mo ang nerve. Naikonekta na, ano? Paano nangyari ito? Hindi ko sinasadya, natakot lang ako. Ikaw pala. Qianing, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang operasyong ito? Pasensya na, gusto ko lang tumulong, Yarshen. Xiao Feng, hemostat, bilis. Lumabas ka na. Pag-usapan natin ito sa labas. Kaya. Sabi ng doktor. Matagumpay sana ang operasyon pero nabigo. Ganito ang nangyari. Hindi sinasadya ni Ningning. Hindi pa siya nakakasali sa ganito, kalaking operasyon. Natakot lang siya. Hindi ba nakakatawa? Isang intern. Nakasali pa sa operasyong puno ng eksperto. Pasensya na Nyanyu, akala ko. Aya niya ang pagtahi ng sugat, pero hindi. Nabalisa siya. Tapos na ang operasyon. Ang kamay ko, hindi nagagaling. Ano pa ang saysay ng pagtatalo tungkol dito? Okay lang. Hindi ka nagalit? Hindi na mahalaga. Lahat wala ng saysay.
Ginoong Shen, huwag mo nang ulit puntahan. At guluhin ang buhay ko. Sa tuwing makikita kita, naaalala ko ang mga masasakit na alaala. Kasalanan ko lahat. Aksidente lang talaga ito. Si Ningning, siya. Pasensya na, Nyanyu. Bastos ako. Suntukin mo na ako. Ilabas mo. Ang galit mo. Huwag kang ganyang nakasimangot. Ginoong Shen. Nakakatawa ka. Sa kalagayan kong ito, sino pa ang masasaktan ko? Pagod na ako. Lumabas ka na. Ako. Gusto kitang tulungan. Master. Ang kamay ni Master Wife. Nakakahiya kang lumapit. Dahil sa'yo, sabi ni Master Zheng. Nadurog ng 2 bises ang nerve ni Nyanyu. Mas malala ngayon kaysa dati. Kahit na ayos na, hindi na ito magiging tulad ng dati. Alam mo ba? Master, ipinaliwanag ko na. Hindi sinasadya. Bakit mo ako pinagagalitan ng ganito, Master? Dati, sinabi mo, kahit anong kasalanan ang gawin ko, paparahan mo ako. Di ba? Ikaw pa, Nag-graduate ng med school. hindi mo maayos ang tahi ng suga. Xianing, wala kang kwenta. Shen Suifeng, akala mo ba, sa pagtrato mo sa akin ng ganito, babalik si Tsunyanyu sa'yo? Matagal na niyang hindi na mahal yan. Tama siya sa sinabi niya. Shen Suifeng, hindi na kita mahal. Kahit gaano pa karami ang paliwanag mo. Wala nang saysay. Hindi pwede, Nyanyu. 11 taon tayo. Paano mo basta-basta makakalimutan yun? Nyanyu, mahal kita. Naalala mo pa ba? Ang sumpa natin sa puno, sabi natin. Magkasama tayo habang buhay. Nakalimutan mo na ba? Bakit mo sinabit ng ganoong kataas? Nag-search ako online, sabi doon kapag mas mataas mo isinabit. Mas matagal tayong magsasama. Ay. Natakot ako. Anong ginagawa mo? Ilagay ko ang asawa ko sa mataas na lugar, at hindi ko ito pagsisihan sa buhay ko. Ang pag-ibig natin ay magiging mas matagal kaysa sa lahat ng tao dito. Gusto kong makasama ka habang buhay. Kaya hawakan mo mabuti ha. Huwag kang mag-alala. O sige. Ingat. Makasama ka habang buhay at hindi ako magsisi. Si Junyanyu ang pinakamaganda at pinakakite na babae sa buong mundo. Kaya pala. Hindi pala totoo na kapag mas mataas isinabit, mas matagal kayong magsama. Kundi kapag mas mataas mo isinabit, mas mabilis kayong maghihiwalay. Sawa na ako sa kalokohan mo. Bitawan mo na ako. Hindi. Hindi ako bibitaw. Paano kita mabibitawan? Simula nang umalis ka. Parang may kinuka na bahagi ng puso ko. Nyanyu. Hanggang noong araw na hinabol kita sa paliparan, doon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. 11 taon na. Ngayon mo lang ba nalaman kung gaano mo ako kamahal? Ang sipag mo talaga magpanggap. Kapag hindi ka pa bumitaw, tatawag ako ng security guard. Shen Suifeng, kanino mo pinapakitang ganito kakawawa at sobrang in love? Nung dati, yung nilutong pagkain ni Tsunyanyu. Pinakain mo sa aso ko, bakit hindi mo sinabi na mahal mo siya noon? Mahal, kain na tayo. Lahat ito ay paborito mong putahe. Kain ka na habang mainit pa. Ah sige, hindi na kita aabalahin, aalis na ako. AMM. Ganito na lang ulit ang pagkain. Guro, tingin mo ito ang aking kuta. Cute ba? Swerteng swerte. Ano ito? Pagkain na niluto ng asawa ng guro. Ayaw kong kainin kasi masarap naman. Pakainin mo na lang ito. Sakto, hindi pa kumakain ang babi natin, halika. Baby, kain na tayo, okay? Hindi mo talaga siya mahal, niloloko mo lang ang sarili mo. Tumahimik ka. Ako ang mahal mo. Tumahimik ka. Ako ang mahal mo. Ako, hindi siya. Tumahimik ka. Nyanyu, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan.
Hindi ko siya minahal kalanman. Hoy, guardia. May 2 tao dito, nakakaabala sa pahinga ko. Pakiakyat agad. Palabasin niyo sila. Kalokohan ba? Alam niyo sa sarili niyo. Shen Suifeng. Ikaw ang unang nang insulto sa akin. Tayo, ay hindi naman talaga malinis na guro't estudyante. Ako, sinasadya kong magpanggap. Ikaw naman, niloloko mo lang ang sarili mo. Walang katotohanan yan. Huwag kang makinig sa kanya. Paano naman wala? Handa kang gumawa, di mo kayang panindigan. Ako na ang magsasabi para sa'yo. Nandito rin ang asawa mo. Noong nakaraang, nagkaroon ng acute appendicitis ang asawa mo. Nung operasyon. Saan ka ba? Nasa piling ko, hindi sa piling niya. At yung isang beses, 6 na operasyon ang ginawa sa asawa mo. Nang dalhin siya sa emergency, nasaan ka? Nasa bahay ko, Dian Shen. Ano ba itong nangyayari? Ang ingay. Di mo pa ba maintindihan? Nagwawala ang kabit sa harap ng tunay na asawa. Ang kapal ng mukha ni Xianing Ah. Sa tingin ko, kasalanan lahat yan ng gagong lalaking yun. Mukha talagang manyakis. Hayop. Hoy, mahal, masakit ang tiyan ko. Mahal, kakadating ko lang sa swimming pool. Gusto kong mag-swimming kasama si Ningning. Masakit ang tiyan. Siguradong ulcer mo na naman yan. May gamot naman tayo sa bahay. Hanapin mo na lang at inumin. Sex na. Iba ito. Kahit maliit na operasyon lang. Pero talagang, hindi ko malilimutan habang buhay. Pinaramdam mo sa akin na bumalik ako sa dati nung mag-isa. Lang ako. Shen Suifeng. Tama si Xianing. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Nyanyu, makinig ka sa akin. May ipaliwanag ko lahat. Pero ayaw ko nang makinig ngayon. Yung ibang salita, yung mga paliwanag. Minsan, gustong-gusto kong marinig. Pero ngayon, di mo ba naiisip na huli na ang lahat? Hindi pa huli. Nyanyu. Hanggat nandito ka pa sa harap ko, huli na ang lahat. Huwag kang maniwala sa babaeng ito. Ako ang nagkamali noon, hindi ko inakala na ang kanyang pagiging inosente ay pek lang pala. Nyanyu, maniwala ka sa akin. Maaari akong mangako sa harap ng lahat, mula ngayon. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa ibang babae, at hindi na rin. Ako kukuha ng mga estudyante. Sex na. Simula't simula pa. Siya ang sadyang sumira sa ating relasyon. Nauto ako ng kanyang mga paninira. At bilang isang siruhano, hindi niya magawa. Ang pinakapayak na tahi ng sugat, hindi na siya karapat-dapat. Maging doktor. Nyanyu, ipapasara ko siya ngayon din. Sana mawala na ang galit mo. Shen Suifeng, baliw ka. Gagawin mo ang lahat para lang kay Tsunyanyo. At ipapasara ako. Wala ka man lang pangunahing etika. At kakayahan sa medisina, pabaya ka lang. Ilalathala ko ang balita tungkol sa iyo sa mga journal. Para makita ng lahat kung sino ka talaga. Shen Suifeng, hindi ako mabuti, pero ikaw rin naman. Parang aircon ka lang, mainit sa lahat. Noong bagong dating ako sa ospital, ang bait-bait mo sa akin. Sinundo mo pa ako. Ngayon, takot ka lang aminin na may gusto ka sa akin. Ano mo? Tumahimik ka. Naku, ganun pala si Director Shen, totoo nga. May dahilan kung bakit siya binibira. Ang ganda ng eksena, sulit ang pagpapa-ospital ko, magpapahaba pa ako. Ikaw ang unang mabait sa akin, ngayon sinasaktan mo ako. Shen Suifeng, may puso ka ba? Wala nga siyang puso, basura talaga. Ganito ba ang director ng ospital niyo? Personal na gawin niya iyan, walang kinalaman ang ospital. Pasensya na. Dalhin niyo silang dalawa. Sa mental hospital, ipa-ospital na agad. Nagpapaliwanag ako sa asawa ko. Sino ka ba? Sig, ikaw ang unang gumawa ng masama. Kung takot kang aminin ang ginawa mo, ako na ang bahala. Sino pa sa buong ospital ang hindi alam? Ang tungkol sa atin na dalawa. Marami pa akong malaki ang hindi niya. Bilisan niyo, dalhin niyo siya palabas. Haha, Nyanyu, pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa atin. Sex na. Wala na tayong pag-usapan. Kung hindi ka aalis, ako ang aalis.
Nurse, gusto kong magpa-discharge. Paumanhin. Nyanyu. Ngayon, sa harap ng lahat. Humingi ako ng paumanhin para sa mga pinsalang dinanas mo. Taos-pusong hinihiling ko, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Sinusumpa ko. Simula ngayon, hindi na kita sasaktan kalanman. Sa mga nalalabing taon ng buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Ang iyong sumpa. Epektibo lang sa unang pagkakataon. Naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin noon? Nyanyu. Sinusumpa ko, sa buhay na ito, ikaw lang ang pagmamahalang tunay. Pwede bang pakasalan kita? Lenan, gusto ko. Shen Suifeng. Sumira ka sa iyong pangako. Ayoko nang naghahati sa iba. Kahit tao man. O pagmamahal. Hindi na ako muling gagawa nito. Saan ako nagkamali, doon ako magbabago. Nyanyu. Ganito na ang nangyari, nakakahiya pang habulin, mas mabuti pang sumalpok sa puno. Akala ko ba matino ang direktor? Pala talaga siyang gago. Hay, umalis na tayo. Shen Sufeng. Malinaw na ang sinabi ni Nyanyu, hindi kanya mahal. Ano ba ang pakikipilit mo? Ang aming mag-asawa, wala kang pakialam. Gusto mo na namang masaktan. Ikaw ang dapat masaktan, gago. Haharangan mo na naman ba ako? Kung gagalawin niyo siya ulit, tatawag ako ng polis. Para makita ng buong lungsod ng Jiangshen kung sino ka talaga. Director Shen Suifeng. Anong klaseng tao ka talaga? Bakit palagi mo siyang tinutulungan, hindi ako? Karapat dapat lang sa iyo. Nyanyu. Nyanyu, ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Nyanyu. Hindi ako susuko, kahit hindi mo na talaga ako mahal. May paraan para bumalik ang loob mo sa akin. Nyanyu, okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Okay lang ako. Nyanyu, ayaw ko nang makitang nasasaktan ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon makasama kita. Pangako ko, mas mamahalin kita kaysa kanino man. Ako. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero ngayon ako. Okay lang. Sanay na ako sa pagtanggi mo, gusto ko lang sabihin sa iyo palagi. Mahal na mahal talaga kita. Honi, lasing na si Kuya Shen, isama na natin siya pauwi. Uwi para saan? Wala naman siya roon. Ayaw kong umuwi. Kasalanan mo rin naman yan. Bakit ngayon ka lang? Kasalanan ko ito. Mali ako. Pero 6 na buwan lang. 6 na buwan pa lang. May iba na siyang lalaki. 11 taon. Kung kayo dalawa. Kayo dalawa, makakalimot ba kayo? Makakalimot ba kayo, ha? Bakit ka sumasabay sa pag-iling? Kung ako si Nyanyu, mas malupit pa ako sa kanya. Maghahanap ako ng boyfriend, palit ako ng palit. Di ba hihiwalay na kayo, wala ka ng karapatan pakialaman siya. Kasalanan mo kasi hindi mo iningatan. Kung maibabalik lang ang nakaraan. Sana. Huwag ka nang uminom ng ganyan kalakas ang baho ng alak kapag ganito ka ulit. Hindi na kita pakikialaman.
Hindi gagawin ng asawa ko yan. Sino nagsabi? Kapag pinaalis mo ako, tingnan natin ang mangyayari. Mga lalaki walang kwenta. Honey, Kung gagawin mo yan, huwag mo nang sabihin ang samahan nating ilang taon. Kahit ilang dekada pa, tatadyakan kita. Basura. sabi ko sa'yo, kaya ko pa uminom. Halika, umupo ka. Kuya, maaga kang matulog, alis na ako. Ang aga-aga, di ka pa natutulog? Gusto kitang kausapin. May problema? Bukas na lang. Ah, nga pala. Sabi ni Ningning, bukas sasamahan ko siya. Uwi sa probinsya. Delikado kung mag-isa siyang sasakay. Bilang guro niya, magiging driver ako ng ilang araw. Shen Sui Feng. Parang hindi ko na kaya. Ano ibig mong sabihin? Mahal mo pa ba ako? Hoy Ningning, nakauwi na ako. Maaga kang matulog, bukas na lang tayo magkita. Ano uli sinabi mo? Wala naman, matulog ka na. Kakaiba. Ngayon ko lang nalaman. Ang dami ko palang napabayaan sa kanya. Ganito pa rin ang lasa, ang sarap sa pakiramdam. Nian Yu. Ako. Nian Yu. Mahal kita. Gusto kitang tanungin, handa ka ba? Ay, naalala kita. Dati, palagi kang pumupunta dito kasama boyfriend mo. Naku, ibang-iba na ang lahat. Nian Yu. Nandito ka nga. Busog na ako, alis na tayo. Nian Yu. Huwag kang matakot. Hindi ako pumunta para makipagbalikan. Dinadalhan kita nito. Tingnan mo. Paborito mo ito, special kong binili. Nildsev, ang sarap. Tikman mo. Masarap di ba? Madaling pasayahin asawa ko. Isang maliit na keke lang. Ayos na agad. Lasiw. Kasi mahal kita. Kung hindi, kahit kunin mo pa ang mga bituin sa langit, wala ring mangyayari. Sabi mo dati, kapag malungkot ka. Nakakagaan ng pakiramdam ang keke mula sa tindahang ito. Pero hindi ko na gusto ngayon. Nian Yu. Hindi ako susuko. Ang tagal nating nagmahalan. Ang daming alaala. Hindi ako naniniwala na sa ganitong maikling panahon. Nakalimutan mo na lahat. Bahala ka. Dati, madalas kitang makita kayong dalawa. Modelong magkasintahan kayo sa campus. Bakit napunta sa ganitong sitwasyon? Ang ganda ng tunog. Hindi ko alam kung sino ang napakaswerte na may katulad kong
Boyfriend na marunong sa lahat. Yee, mas hindi ko alam kung sino ang napakaswerte. Na may katulad kong girlfriend na cute at mabait. Ako. Kasalanan ko lahat. Hindi ko siya pinahalagahan. Kaya nawala siya. Kung bibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, kung magbabago ang isip niya, itiyakin kong pahalagahan ko siya. Hindi ko na siya pakakawalan. Nianyo, pasensya na, hindi ko rin inaasahan. Nabiglang lalabas si Shen Suifeng. Hindi ito kasalanan mo. Dalhin kita sa isang lugar. Anong gagawin natin dito? Dahil noong college ka, sinabi mo, na gusto mo pagpatay na ang ilaw, pumunta sa field. Para maglakad-lakad habang tinitingnan ang mga bituin. Bakasyon na yun sa eskwelahan. Pwede mong tignan ng maigi. Nakakamiss nga. Kung pwede lang ulitin. Mas gugustuhin kong hindi nakilala si Shen Suifeng. Nianyo, pakasalan mo ako. Alam kong nasa isang pagsubok ka ngayon. Kakalabas mo lang sa isang kasal. At hindi pa ganap na nakakalimutan si Shen Suifeng. Pero okay lang sa akin. Pero kung tatanggihan mo ako, okay lang, hihingi pa rin ako. 100 beses, 1,000 beses. Hanggang sa pumayag ka. Pasensya na. Ayokong magsinungaling sa iyo. Kahit tapos na kami. Pero 11 taon. Ang dami ng alaala na iniwan niya sa akin. Hindi ko pa rin kayang tuluyang makalimot. Hindi ako karapat-dapat sa mga paghihirap mo. Hindi. Karapat-dapat ka. Susubukan ko ulit sa susunod. Huwag mo na akong pilitin na sumuko. Patunayan ko sa'yo kahit 11 taon o 100 taon pa. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Kung sakaling tanggapin mo ako balang araw, sabihin mo sa akin. Maghihintay ako sa'yo. Aalis na ako. Magpahinga ka ng maaga, bukas na lang ulit. Bukas na lang. Papamahin, Shen Suifeng. Su Nianyu, esensya na. At sa aking pakikitungo kay na walang tamang hangganan. Nagkamali ako at nasaktan ka. Pangako ko, hindi na ito maulit. Maglalagay ako ng hangganan sa pagitan namin ni Jianing. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nianyu, nakita mo ba ang post ko sa social media? Inilabas ko sa publiko ang aking paghingi ng tawad. Parehong paraan, pangalawang beses na. Nakakadiri ka.
Nyan Yu, huwag kang mag-disconnect. Nyan Yu, isang tanong lang. Pakinggan mo muna ako, pwede ba? Sabihin mo, Gusto kong malaman, kailan ka nagdesisyong maghiwalay? Ilang bises na ba kitang pinaalalahanan? Hello? Sui Feng, sunduin mo naman ako. Bobby, kasama ko pa si Ningning sa desis niya. Mag-taxi ka na lang, pwede ba? Hindi ako makakuha ng taxi. Sui Feng, masama ang pakiramdam ko. Baby, huwag ka nang tumawag. Malaking problema kung hindi niya maipasa bukas. Mahal, kung wala kang makuha, maghintay ka muna. Sage, magdi-disconnect na ako. Araw pala yon. Pasensya na ako. Shen Sui Feng. Malinaw na ba? Wala akong oras para makinig sa mga paliwanag mo. Nyan Yu. Nyan Yu, ilang beses ka na bang tumawag ngayon? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Babalik na ako agad. Gusto ko lang malaman kung anong oras ka uwi. Nakakainis ka talaga. Master Yung. Salamat po, Master. Ang anghang, Master. Ang anghang nito. Boss, huwag lagyan ng anghang. Hindi kaya ni Ningning ang maanghang. Kain ka ng isa. Ayaw. Ang cute naman ng aso. Mag-alaga din tayo ng isa sa susunod, okay? Ay, picture muna tayo ng buong pamilya. Anong pangit na anggulo yan? Nakakasuka. Wala akong pakialam. Gusto kong kumpleto tayong mag-asawa. Tara na. Ang pangit. Alisin mo yan. Sino nagsabi? Ang ganda-ganda ng asawa ko. Sa hinahara. Magkaroon din kaya tayo ng sariling anak? Sino bang gusto magkaanak sa'yo? Di ba, Gaudan? Nyanyu. Paano ba kita mapapabalik sa tabi ko? Nyanyu. Nagulat ka ba nang makita mo ako? Nyanyu. Ang dami mong ininom. Kung ganyan ka ulit, iiwan na kita. Nyanyu. Umuwi ka na. Nyanyu. Miss na kita. Master. Mahal kita. Ikaw? Bakit ka nasa bahay ko?
Nakalimutan mo. Binigay mo mismo sa akin to. Sabi mo, pwede akong pumunta kahit kailan. Ituring ko itong sarili kong bahay. Anong problema? Tapos na, di mo na ako kilala. Umalis ka. Lumabas ka. Shen Suifeng, ano ba yung pagpapanggap mo? Kung mahal mo ako, bakit di mo aminin? Sakto, di ba diborsyado ka na? Ngayon, pwede na tayong maging hayagan. Maging tayo. Anong ibig sabihin ng hayagan? Alam mo namang, may asawa na ako. Bakit ka pa lumalapit ng walang pag-iingat? Ikaw ang kabit. Ikaw. Ang dami mong pagpapanggap, parang inosente ka. Alam kong may asawa ka. Di mo ba alam yon? Ikaw. Shen Suifeng. Tanungin mo ang sarili mo. Hindi ba talaga ako gusto mo? Mas bata, mas sexy, mas cute ako kaysa kay Tsunyanyo. Ano bang kulang sa akin? Halatang halata namang gusto mo ako. Ano bang meron sa babaeng Tsunyanyo na yon? Kung ako ang kasama mo. Hindi ba mas maganda? Umalis ka. Umalis ka na. Shen Suifeng, ang tagal mong nagpaikot-ikot, ngayon magkukunwari kang walang nangyari. Huwag kang magsinungaling. Sinong nakipagpaikot-ikot sa'yo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganto ang mag-asawa namin. Ikaw mismo ang hindi nakapagpigil sa sarili mo. Bakit ako ang sinisisi mo? Ganoon ba ako sa Tsunyanyo na yon? Hindi ako alis ngayon. Kung nakipag-ugnayan ka sa akin, huwag mong isiping madali kang makakalaya. Hintayin mo. Bukas sasabihin ko sa lahat sa ospital. Gusto mo talaga ako. Hindi mo maintindihan. Ayoko sanang gawin ito ng ganito. Ikaw ang nagpili sa akin. Ipapublish mo sa lahat ng medical journal at balita sa Jiangcheng. Ipa-announce na ipagbawal si Tianing sa lahat. Mula ngayon, wala ng institusyong medikal ang dapat mag-employ sa kanya. Shen Suifeng. Ganon mo lang ako ginawan. Gago ka. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Shen Suifeng. Isang duwag kang ngalang bayag. Lahat dahil sa babaeng Tsunyanyo na yon. Kung wala lang siya. Sa akin, Hindi sana biglang nag-init ng ulo sa akin si Shen Suifeng. Dahil sa impluensya ni Shen Suifeng. Malapit na sana akong maging regular. Tsunyanyo, papatayin kita. Nyanyu, alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Magkaisa talaga ang ating puso. Pareho pa tayong napunta sa punong ito ng ating pag-ibig. Ginoong Shen, kumilos ka ng naaayon. Nyanyu, alam ko na ang pagkakamali ko. Taimtim akong nagdasal kanina. Sa pagkakataong ito, hanapin natin muli ang dating pakiramdam. Tulad noong una tayong nagkakilala. Ano? Nyanyu, tingnan mo. Inanggal ko na si Tianing at pinatalsik ko na siya. Wala nang hadlang sa pagitan natin. Paano mo masisiguro na walang pangalawang siyaning? Ay akong garantiyahan. Ang totoo, mabait ako sa kanya dahil parang ikaw siya noong una. Bagong intern lang siya sa ospital. Masigla, masaya, kite at talambing. Talagang kamukha mo noong una. Kaya hindi ko napigilang maging mabait sa kanya. Itinapon mo yung singsing noon, ito bago kong binili. Nyanyu, umpisahan natin ulit, pwede ba? Ganun ba? Pero ikaw yung nanghingi sa akin. Na maging mas matino, huwag magpabebe at maging seryoso. Shen Suifeng. Ikaw ang humulma sa akin para maging ganito ako ngayon. Ngayon sasabihin mo na mahal mo yung dati kong ako. Hindi ba nakakatawa yun? Hindi ganyan, Nyanyu. Pakinggan mo muna ako. Ginoong Shen, mali ang pagkakaintindi mo. Narito ako. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para tuluyang kalimutan ka. Yung tinanong mo sa akin na pag-isipan ko na. Payag akong pakasalan ka. Sana hindi pa huli. Ang pagsagot ko, Hindi huli, hindi talaga huli.
Kaya itatanong ko ulit. Sun Yanyu, pakakasalan mo ba ako? Payag ako. Hindi. Asawa ko siya. Sa akin siya. Shen Suifeng, ano ba ginagawa mo? Ano bang balak mo sa nobyo ko? Nobyo? Pumayag na akong pakasalan siya, kaya nobyo ko na siya. May problema ba? Noong huli kitang kasama dito, dapat na-realize ko na. May iba ka nang nasa puso noon pa man. Hindi mo lang inamin. Tara. Nung ikinasal tayo, maligayang pagdating, Ginoong Shen. Mahal, halika na. Taon-taon, hindi ka ba nagsasawa? Para marinig ng mga Diyos ang hiling natin. Halika, tulungan mo ako. Dati, doon natin ito ipinapaskil, di ba? Mahal, Ikaw na ang magpaskil. 30 anyos ka na, parang dalagita pa rin. Immature. Nahihiya akong yakapin ka sa harap ng maraming tao. nakakainis ang pag-aasawa. Ikapitong anibersaryo ng kasal, Suifeng, huwag mong ipagsawa ang pakiramdam sa akin. Kung totoong may mga Diyos sa mundong ito, aos puso akong nananalangin. May babalik mo ba sa akin si Chunyanyu? Kung maaari, ibalik ang lahat sa simula. Ngayon, pangangalagaan ko ng mabuti. Classmate, ano ang pangalan mo? Suksunyan Yu. Shen Suifeng. Ang magiging boyfriend mo. Pasensya na, Nyanyu. Hindi dapat kitang nakuha ng hindi pinahahalagahan. Kainin mo ito. Ilang araw na kitang pinagmamasdan, puro lugaw, o kanin lang at itlog na maalat. Paano kakayanin ng katawan mo? Kainin mo ito. Huwag na. Huwag kang alis. Tingnan mo, gutom ka na, kumain ka ng siopaw. Nakalimutan ko pala. Sa mahabang panahon, mag-isa ka lang. Ang tagal kong ginugol. Umasa at magtiwala ka sa akin. Pasensya na. Basta makabalik lang siya sa piling ko. Handang-handa akong magsakripisyo. Ikakasal na siya sa iba pa. Hindi pwede. Nyanyu, hanggang sa huling sandali. Hindi ako susuko, hindi pa rin ako naniniwala na magkakagusto ka sa iba. Kinakabahan pa rin ako.
Ang ganda-ganda mo ngayon. Para bang hindi mo pa ako nakita. Na nakasuot ng wedding dress. Iba na ito. Lenan, Ngayon ay bagong tao ka na. Tuluyan ng nakalaya sa nakaraan. Kaya mas maganda ka na rin tingnan. di ba? Sana. Totoo ngang tuluyan ng nakalaya. Hoy, mahal. Ano sa tingin mo, yung kay Swifeng at Nyanyo? 11 taong relasyon. Tapos bigla na lang matatapos. Nung araw na yon, sobrang lasing ni Swifeng. Mukhang totoong mahal niya si Nyanyo. Ano naman kung mahal? Si Shen Suifeng ay isang halang ang kaluluwa. Dahil sa kanya, ang daming pinagdaanan niya. Nakita mo naman kung ako ang nasa kalagayan niya. Hindi lang di ako makikipagbalikan sa ganun ng lalaki. Malamang pinatay ko na siya. Dumating na ang sasakyan ng kasal. Isang bagong kinabukasan ng walang Shen Suifeng. Narito na ako. Nyanyu. Pagkalipas ng napakaraming taon, sa wakas ay natupad din ang pangarap ko. Na ikasal sa'yo. Baka hindi ka maniwala. Pero mula ng unang beses kitang makita sa puso ko. Ikaw na talaga. Naniniwala ako. Mukhang sabik na ang bagong kasal. Na maglakbay ng magkasama patungo sa dambana ng kasal. Kaya't ipinahahayag ko, ang kasal ay opisyal nang magsisimula. Ginoong Zaweran, ikaw ba'y sumasang-ayon? Napakasalan si Ginang Chunyanyo. Sa sakit man o kalusugan, kahirapan o kayamanan, at habang buhay na siya'y hindi iwan. At magiging tapat hanggang sa huling hininga? Ako'y sumasang-ayon. At ngayon, Ginang Chu, ikaw ba'y sumasang-ayon? Nyanyo. Ako'y nanunumpa. Sa buhay na ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Ika'y pakakasalan mo ba ako? Lenan, ako'y sumasang-ayon. Tapos na ang lahat ng nakaraan. Ako'y sumasang-ayon. Sandali. Si Shen Suifeng na yan, ang halang ang kaluluwa. Ano nang ginagawa niya rito? Mang-agaw ng nobya? Bakit may dala siyang gitara? Sino ito? Nyanyo. Nandito na ako. Kung narito ka para magbigay ng pagbati, malugod kitang tinatanggap. Ngunit kung narito ka para manggulo, Ginoong Shen, mangyaring umalis ka na. Nyanyo. Naalala mo pa ba? Ang gitara kong ito, noong unang bises kitang kantahan ng nobya? Naalala mo pa ba, noong araw ng kasal natin? Ang kanta kong inawit para sa iyo? Hindi ko na naaalala. Mangyaring umalis ka na. Ginoong Shen. Ito ang kasal namin ni Nyanyu. Wala nang pag-asa sa pagitan nyo. Mangyaring umalis. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa hindi ko pagpapahalaga noon. Saan ka kukuha ng pagkakataon para makapasok? Nyanyu. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pakinggan mo muna ang awit kong ito. Pwede ba? Kung pagkatapos makinig, ayaw mo pa ring sumama sa akin. Ako na ang aalis at magbibigay ng pagbati sa inyo. Sigurado ka na hindi mo na ako muling gagambalain. Ngunit naniniwala ako na pagkatapos kong kantahin ito, magbabago ang isip mo. Kapag tiningnan mo ako, hindi pa ako nagsasalita, naiintindihan mo na. Wala pa ring katiyakan, hindi makatwirang kahilingan. Chunyanyu. May boyfriend ka ba? Huwag dito pag-usapan yan. Kung sasagutin mo ako bilang girlfriend, alis na ako. Sagutin mo ako bilang girlfriend. Anong ginagawa mo? Sasagot ka ba o hindi? Sige, sasagutin kita, sasagutin kita. Bakit pa kailangang kantahin ang awit na ito? Shen Suifeng. Hindi ko alam ang mga alaalang ito. Ngayong naalala ko, dapat bang umiyak? O dapat bang tumawa?
Nyanyu. Mahal kita. Mahal din kita. Nyanyu. Ano man ang iyong piliin. Nandito lang ako. Nyanyu, naririnig mo ba ang puso ko? Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal, A&M. sa tingin mo, maghihiwalay kaya tayo balang araw? Isang buwan pa lang tayong kasal, iniisip mo na ang hiwalayan. Junyanyu, ano ba ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka na makakatakas. Kung ako mismo, ang asawa kong may lagna at may sakit, hindi pa rin pumunta. Kung ganon, anong klaseng lalaki ako? Kung mahawa mo ako, bayaan mo ako. Paano ako magbabayad? Bayaran mo ako na natitirang buhay mo. At manatili tayong magkasama magpakailanman. Nyanyu. Sumama ka sa akin. Uwi na tayo. Sige na? Salamat. Ang kantang ito mo. Talagang naalala ko ang maraming magagandang alaala. Pero hindi na maibabalik ang dati ang pinaghahangaan ko. Ay, at masigasig na si Shen Suifeng. Hindi ang ganyang klase mo ngayon. Ang pag-ibig mo, hangin lang ang dumaan na wala na maging sa akin. O kay Xianing. Hindi. Hindi dapat ganito. Tama na, huwag ka nang magpahiya. Umalis ka na, Dian Shen. Hindi ka pa nahihiya, may mukha ka pang mangagaw ng kasal, hindi mo ba nakikita kung anong mga kabutihan ang ginawa mo? Tama kayo. Kasalanan ko lahat. Ako ang tanga. Kaya nawala siya. Mukhang hindi pa huli ang pagdating ko. Ano ang ginagawa mo dito? Lumabas ka. Bakit ka kinakabahan? Kinasal na si Tsunyanyu, natatakot ka pa bang mapahiya? Ngayon, dumating ako bilang dating kasamahan sa trabaho para magbigay ng pagbati, tiyahin. Gusto ko sa iyo ng bagong kasal o walang masayang ikalawang kasala. Kung dinala mo lang ang pagbati, tinatanggap kita. Siyempre totoo ito, tingnan mo, binili ko na itong bulaklak para sa iyo. Umalis ka sa impyerno. Shen Suifeng. Bitawan mo ako. Hindi ko pa napatay yung babae. Sira na ang buong buhay ko. Ngayon naging ako salangan ng medisina. Isang hamak na kinamumuhian ng lahat. Hindi ko pa siya napatay. Bitawan mo ako. Kailangan kong patayin siya. Tumawag agad ng pulis at ambulansya. Shen Suifeng. Manatili kang kalmado. Nyanyu. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Anong oras na ito at nagsasalita ka pa ng ganyan? Tumahimik ka na lang. Nakikita kong kinakabahan ka ng ganito para sa akin. Ang sarap lang sa pakiramdam. Mahal mo pa rin ako. Di ba?
ang pagliligtas sa iyo. Dahil lamang ako ay isang doktor. Jianing, ikaw ay pinaghihinalaan ng papatay na sinadya. Kailangan mong sumama sa amin. Hindi ako sasama. Mayroon pa akong sinasabi na hindi pa natatapos. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sobrang dami ng dugo mong nawawala. Kailangan mong magpagamot kaagad. Yung tanong mo ibigay mo sa akin kanina. Tanungin mo ulit ako. Miss Junia New, gusto mo bang makipagkasundo sa kasal kay Ginoong Zawiran? Kahit na may karamdaman, kalusugan, kahirapan, kayamanan, hindi ka maghihiwalay habang buhay. Mananatiling tapat hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Hindi, Nyanyu. Ay ako.